Tinapon ang danggal ng isang matandang guro sa sahig ng bangko dahil lamang sa kanyang lumang kasuotan. Habang humahagikik sa karangyaan si Vincent, ang tuyong luha ni Tatay Roman ay pumatak para sa pangarap ng kanyang apo. Layas! Mukhang basahan! Nuit ang maliit na cassette recorder sa kanyang lumang jacket ang magpapabagsak sa palalong hari. Hinding-hindi na muling yuyuko ang sipag at danggal. Handa ka bang saksakin ng galit bago sumiklab ang hustisya? Ano ba yan naririnig ko? Isang matandang mukhang basahan, pumapasok sa bangko natin at nagtatangkang kumuha ng milyones? Please naman, huwag ninyong dudumihan ang opisina ko ng mga taong mababa ang antas sa lipunan. Ang malanig at walang awang boses ni Vincent ay lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng VIP lounge. Sa labas ng pintuang yon, nakatayo si Tatay Roman habang maingat na hawak ng kanyang nanginginig at magaspang na kamay ang isang luma at kupas na panyo. Sa loob ng panyong yon, nakabalot ang opisyal na admission letter ng kanyang apo na si Gia mula sa Universidad ng Santo Tomas. Pangarap ito ng dalaga na maging isang doktor, isang pangarap na itinaguyod ni Tatay Roman sa loob ng 20 taong pagtitipid, paglakad ng malayo sa ilalim ng tirik na araw upang makatipid sa pamasahe, at pagtiis sa gutom upang maipon ang bawat piso. Naramdaman ni Tatay Roman ang biglang pagbarado ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti, na sanay sa mahabang lakaran, ay biglang nanghina at tila nawala ng buto. Napapikit siya ng mahigpit habang ang malamig na pawis ay umagos mula sa kanyang noo, patungo sa kanyang lumang barong na may ilang tahi sa balikat. Lumabas si Vincent mula sa silid, nakasuot ng mamahaling Amerikana at nakasalamin na ginto ang frame. Tiningnan niya si Tatay Roman mula ulo hanggang paa nang may matinding jijiri at pag-alipusta. Sir Vincent, magandang tanghali po, mahinahong boses ni Tatay Roman, habang pilit na iniaabot ang kanyang lumang passbook na may nakatatak na BPI. Naparito po ako upang i-withdraw ang aking impok. Kailangan ko lang po talagang mabayaran ang guarantee fee ng aking apo ngayong araw. Tumawa ng malakas si Vincent, isang tawang puno ng pang-e-insulto na umalingaw-gaw sa malamig na sanang bangko. Impok? Millions? Kinuha ni Vincent ang passbook gamit ang 2 daliri na tila ba may dumi ito at mabilis na binuksan. Tatay, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang damit mo, amoy isda at alikabok. Ang sapatos mo, pudpud na ang lapad. Tapos sasabihin mo sa akin na may 1.2 milyong piso ka rito? Huwag mo nga kaming ginagawang tanga. Baka naman gawa-gawa mo lang ang passbook na ito para makapanlimos sa mga VIP clients namin. Hindi po luma lang ang damit ko, pero malinis ang pera niyan. Pakiusap ng matanda habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagpipigil ng luha. Isang guro po ako sa elementary, sa loob ng 30 taon. Bawat piso riyan ay galing sa aking sweldo at sa pagtitinda ko ng gulay pagkatapos ng klase. Inihagis ni Vincent ang passbook sa sahig, sa mismong paanan ng matanda. Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Mabilis at malamig na sagot ni Vincent. Nakasagabal ka sa oras ko. May mahalagang kliyente akong hinihintay at hindi ko sasayangin ang panahon ko sa isang taong tulad mo. Sa gitna ng pagkahilo at pagkapahiya, biglang tumunog ang lumang cellphone sa bulsa ni Tatay Roman. Sa maliit na screen, lumabas ang pangalan ng registrar ng unibersidad. Sinagot ni Tatay Roman ang tawag habang nanginginig ang kamay. Hello po, magandang hapon. Boses ng babae sa kabilang linya. Kailangan po naming ipaalala na hanggang 5:00 lang ng hapon ngayong araw ang deadline para sa guarantee fee ni Gia. Kapag hindi po na ipasok ang pera bago magsarado ang cashier, ibibigay na po namin ang slot sa susunod na applicant sa waiting list. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsil o nasumaksak sa dibdib ni Tatay Roman. Tumingin siya sa orasan sa dingding ng bangko. 2:00 na ng hapon. Mayroon na lamang siyang 3 oras. 3 oras upang iligtas ang pangarap ng kanyang apo. Ngunit ang pader ng kasakiman at diskriminasyon sa harap niya ay napakataas. Lumapit si Vincent at itinuro ang pintuan palabas. Narinig mo ba ako?
Umalis ka rito bago kita ipakulong sa mga pulis dahil sa panggugulo sa negosyo namin? Nakatayo si Tatay Roman sa gitna ng makintab na sahig ng bangko. Nakatingin sa kanya ang ilang tao, ngunit walang sinumang humakbang upang tulungan siya. Ang kanyang puso ay parang pinipiga, at sa kanyang isip, nag-aagawan ng galit at matinding kawalan ng pag-asa. Bakit kailangang maging ganito katulis ang mundo sa mga taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal at magsakripisyo ng tahimik? Ilabas ninyo ang matandang yan ngayon din! Ang sigaw ni Vincent ay sumambulat sa buong malaking hall ng BPI. Dalawang matangkad na security guard na nakasuot ng mabilis na kumikislap na badge ang agad na lumapit kay Tatay Roman. Hinawakan ng isa ang kanyang kanang braso habang ang isa naman ay humawak sa kanyang balikat na tila bahuli nila ang isang magnanakaw sa gitna ng maraming tao. Sir, pakiusap po. Huwag ninyo akong hawakan ng ganyan. Mahinang nakiusap si Tatay Roman habang pilit na itinatanim ang kanyang mga paa sa makintab na sahig. Hindi ako masamang tao. Pera ko po ang kukunin ko. Sir Vincent, mag-ingat naman po kayo! Isang tinig ng babae ang biglang pumutol sa tensyon. Si Sonia, ang baguhang teller na nakatayo sa likod ng pampublikong counter, ay mabilis na lumapit nang may panginginig sa kanyang boses. Kilala ko po ang matandang ito. Siya po si Tatay Roman, isang dating guro. Hindi po siya nanggugulo. Tiningnan ni Vincent si Sonia nang may matinding galit at pandidiri. Sonia, bago ka pa lang dito sa bangko kaya huwag kang makialam. Malamig at mabilis na ganti ni Vincent habang itinuturo ang galire sa mukha ng dalaga. Kapag ipinagtanggol mo pa ang basahan na ito, isasama kita sa mga tatanggalin sa trabaho ngayong araw. Bumalik ka sa counter mo. Sa gitna ng tulakan at pilit na pagkaladkad ng mga guard, palabas sa pinto, nabitawan ni Tatay Roman ang kanyang lumang bag na gawa sa katsa. Sa pagbagsak nito sa semento, nabukas ang lumang zipper at kumalat sa makintab na sahig ang kanyang mga personal na gamit. Mga lumang resibo ng kuryente, ang paboritong kulay utak na bolpe na ginagamit niya sa pagtuturo, at 3 piraso ng murang candy na nakabalot sa plastik na kulay pula. Iyon ang mga candy na palaging binibili ni Tatay Roman para kay Gia tuwing umuuwi siya mula sa palengke. Lumapit si Vincent at gamit ang kanyang mamahaling sapatos na balat, itinapak niya ang kanyang sakong sa isa sa mga candy. Narinig ang pagkapisa ng plastik at ang paghahati ng candy sa ilalim ng kanyang sapatos. Tingnan mo nga ang mga basurang dinala mo rito. Pambubusabos ni Vincent habang nakatitig sa mukha ng matanda. Ang bangkong ito ay para sa mga taong may milyones sa bangko, hindi para sa mga taong nag-iipon ng candy at lumang papel. Dumi ka sa aming negosyo. Huminto ang ikot ng mundo para kay Tatay Roman. Sa halip na sumigaw o makipag-away, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Sa harap ng 10 VIP clients na nakatitig sa kanya ng may halong awa at pag-alipusta, inipon ng matandang guro ang kanyang mga gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay. Pinulot niya ang 2 natitirang candy at maingat na pinunasan ng alikabok sa plastik gamit ang kanyang barong. Kahit napisa ang isa, dahan-dahan pa rin niyang kinuha ang mga natirang piraso at inilagay sa kanyang bulsa. Para sa kanya, ang bawat piraso ng candy na iyon ay simbolo ng pagmamahal niya kay Gia. Isang pagmamahal na hindi kailanman maiintindihan ng isang taong tulad ni Vincent. Habang nakaluhod si Tatay Roman, mabilis na kinuha ni Sonia ang isa sa mga lumang papel na napadpad malapit sa kanyang sapatos. Nang basahin niya ang nakasulat na pirma at pangalan sa ibaba ng lumang dokumento, biglang namutla ang mukha ng dalaga at napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa matanda. Biglang tumunog ng malakas ang cellphone sa bulsa ng barong ni Tatay Roman. Habang nakaluhod pa rin sa sahig at hawak ang kanyang lumang bag, sinagot ng matanda ang tawag. Lolo? Boses ni Gia mula sa kabilang linya, puno ng kagalakan at pag-asa. Lolo, kamusta po? Nakuha niya na po ba ang pera? Sabi po kasi ng registrar, kapag naipasok na ang resibo, makukuha ko na ang opisyal kong uniform. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa tuyong mata ni Tatay Roman. Ngunit pilit niyang pinatag ang kanyang boses upang hindi maramdaman ng apo ang kanyang paghihirap.
Tumingin siya sa malaking orasan sa dingding ng bangko, kung saan ang mga kamay nito ay patuloy sa mabilis na paggalaw patungo sa 3:00 ng hapon. Huwag kang mag-alala, Apo. Medyo mabagal lang ang linya sa counter pero inaayos na ni Lolo ang mga papel mo. Mahinahong sabi ni Tatay Roman sa telpono habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa bakal na gabay sa labas ng bangko. Pilit niyang itinuwid ang kanyang likod kahit na nararamdaman niya ang matinding init ng semento na tumatagos sa manipis na lapad ng kanyang lumang sapatos. Ang araw sa gitna ng apon ay tila walang awang pumapaso sa kanyang balikat, at ang bawat patak ng pawis na umaagos mula sa kanyang ubaning buhok ay nag-iiwan ng mahapding pakiramdam sa kanyang tuyong balat. Talaga po, Lolo? Akala ko po kung ano nang nangyari. Sagot ni Gia, at sa boses ng dalaga ay maririnig ang isang malalim na paghinga ng ginhawa. Nakatayo na po ako sa harap ng registrar's office. Sobrang haba po ng pila, pero napakasaya ko po. Pagkatapos po nito, bibilhan kita ng paborito mong mainit na pandesal. Pumikit si Tatay Roman. Isang matalim na kirot ang pumilipit sa kanyang tiyan. Hindi lamang dahil sa gutom mula sa hindi pag-almusal kaninang umaga, makatipid lang ng pamasahe, kundi dahil sa matinding sakit ng pagsisinungaling sa iisang taong pinakakamahal niya sa mundo. Ogie, Apo, mag-ingat ka dyan. Hintayin mo ang tawag ko. Mahinang tugon ng matanda bago dahan-dahang ibinaba ang telepon. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa at hinipo ang kanyang no. Sa kabila ng matinding init at panginginig ng kanyang tuhod, isang maliit na ngiti ang pilit na lumabas sa kanyang mga labi habang inaalala ang boses ng kanyang apo. Iyon ang ngiti ng isang lolo na handang sunugin ang sariling balat sa ilalim ng araw, wag lamang madiliman ang hinaharap ng kanyang pamilya. Sa loob ng air-conditioned na hall ng bangko, nakatayo si Sonia sa gilid ng malaking salaming bintana. Hawak ng dalaga ang isang baso ng malamig na tubig at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matandang guro na nakatayo sa ilalim ng tirik na araw sa labas. Marahang ipinasok ni Sonia ang kanyang kamay sa loob ng kanyang uniforme at inilagay ang isang puting sobre sa kanyang panloob na bulsa. Isang sobre na naglalaman ng isang lihim na papeles na kaugnay ng account ng bangko. Biglang bumukas ang malaking salaming pinto ng BPI. Lumabas si Vincent, nakasuot ng kanyang mamahaling dark blue suit at hawak ang isang baso ng mainit na mamahaling kape mula sa sikat na coffee shop. Sa likod niya ay nakaparada ang kanyang bagong puting kotse. Nang makita niya si Tatay Roman na nakatayo pa rin sa tabi ng hagdanan, huminto siya at sumilip sa kanyang mamahaling orasan. Akala ko ba sinabi ko na sa'yo na umalis ka rito? Lamig ng boses ni Vincent habang naglalakad patungo sa kanyang kotse. Nakatayo ka pa rin dyan na parang basurang palamuti sa harap ng bangko namin. Hindi ka ba talaga marunong makaintindi ng Tagalog? Inangat ni Tatay Roman ang kanyang ulo. Nakatitig sa lalaking mas bata sa kanya ng halos 40 taon. Sir Vincent, hindi po ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang pera ng apo ko. Karapatan ko po ito bilang depositor, sagot ni Tatay Roman nang may malamig ngunit matatag na boses. Bumisi nang nakaluloko si Vincent. Pinuksan niya ang pinto na kanyang kotse. Ngunit bago siya pumasok, dahan-dahan niyang itinagilid ang baso ng kape sa kanyang kamay. Ang mainit at maitim na kape ay itinapon niya sa semento sa mismong dulo ng lumang sapatos ni Tatay Roman, kaya't natilamsikan ng mainit na likido ang kanyang medyas at ang ibabang bahagi ng kanyang lumang pantalon. Pasensya ka na, nabitawan ko! Pang-insulto ni Vincent habang nakatitig sa mga patak ng kape sa sapatos ng matanda. Ayan, baka sakaling magising ka sa panaginip mo na may halaga ka rito? Isinara ni Vincent ang pinto ng kotse at mabilis na pinatakbo ito palabas ng parking lot, habang si Tatay Roman ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng mabigat na init ng araw, tinititigan ang maitim na patak ng kape sa kanyang pudpud na sapatos. Tatay Roman, uminom po muna kayo ng tubig. Isang mahinahong boses ng babae ang nagpabalik sa diwa ng matandang guro. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakatayo sa kanyang tabi si Sonia, ang baguhang teller ng bangko. Hawak ng dalaga ang isang malamig na botelya ng tubig at isang nakabalot na tinapay mula sa kantina. Dahil oras na ng lunch break,
sumilip muna si Sonia sa magkabilaang dulo ng daan upang tiyaking walang nakakatiting security guard. Nang makitang walang nakatingin, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Tatay Roman. Bago pa man tanggapin ng matanda ang tubig, inabot ni Sonia ang magaspang at nanginginig na kamay ng kanyang lumang guro at inilagay ito sa kanyang noo. Isang taos-pusong pagmamano na puno ng paggalang. Sonia, bakit ka narito? Pabulong na tanong ni Tatay Roman habang pilit na pinatutuyo ang pawis sa kanyang leeg. Baka makita ka ng opisyal at mapagalitan ka pa. Hindi po mahalaga yon, Teacher Roman. Sagot ni Sonia habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-aalala. Ako po si Sonia Morales. Tanda niyo pa po ba noong 2012 sa San Fernando Elementary School? Ako po yung batang babae na wala ng pambili ng notebook at uniforme dahil namatay ang tatay ko. Kayo po ang nagbayad ng tuition ko at nagbigay sa akin ng mga libreng pambura at lapis tuwing hapon. Napatingin si Tatay Roman sa mukha ng dalaga. Ang mga linya ng kanyang alaala ay dahan-dahang nagbukas. Sonia, ikaw na pala yan. Mahinang tugon ng matanda at sa unang pagkakataon ngayong hapon, isang tunay ng ngiti ng kagalakan ang lumabas sa kanyang mga labi. Napakagaling mo na pala. Isang profesional ka na sa malaking bangko. Dahil po iyon sa inyo, Teacher Roman. Pilit na pinalakas ni Sonia ang kanyang boses habang iniaabot ang bote ng tubig. Kaya po hindi ako papayag na tapak-tapakan lang kayo ni Sir Vincent. Huwag niyo pong isipin na wala na kayong kakampi. Huminga ng malalim si Sonia at mas lumapit pa sa matanda upang ibulong ang isang mahalagang balita. Gusto ko pong malaman ninyo kung bakit ganito katindi ang galit ni Sir Vincent sa inyo ngayong araw. Kailangan po kasi niyang makamit ang 50 milyong piso na deposit quota ngayong hapon para sa kanyang promotion bilang full manager. Ayaw niyang mag-asika ng mga lumang account tulad ng sa inyo dahil malaking oras ang kakainin nito sa verification department. Bukod pa rito, may lihim na hawak si Sir Vincent ng mga dokumento laban sa pamilya ng aming regional director na gagamitin niya sa promotion. Kumunot ang noo ni Tatay Roman. Si regional director? Opo, mabilis na tumango si Sonia. Darating po rito si Regional Director Alcantara ngayong 4:00 ng hapon para sa grand launch ng VIP Lounge. Isang taong napakahigpit ngunit napakapatas ng direktor na iyon. Kapag malalaman niya ang ginawa ni Sir Vincent sa inyo, hindi niya ito papalampasin. Dahan-dahang ibinaba ni Tatay Roman ang botel, yan ang tubig. Sa loob ng kanyang lumang bag, naramdaman ng kanyang mga daliri ang matigas na sulok ng kanyang cassette tape recorder. Ang lumang aparato na naglalaman ng kanyang natitirang lakas. Isang lihim na determinasyon ang kumalat sa buong katawan ng matandang guro. Hindi na siya simpleng lumalaban para sa pera. Lumalaban siya gamit ang katalinuhan ng isang gurong nagturo ng katotohanan sa loob ng 30 taon. Subalit sa gitna ng kanilang pabulong na usapan, biglang bumukas ang malaking pintuan ng bangko. Lumabas ang security head, nakatayo ng matuwid at galit na nakatitig sa kanila. Sonia! Sigaw ng security head na nagpapatigil sa tibok ng puso ng dalaga. Pinatatawag ka ni Sir Vincent sa opisina niya ngayong din. Alam niyang nakikipag-usap ka sa matandang yan? Nanginig ang kamay ni Sonia habang hawak ang tray ng pagkain at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Umuwi ka muna, Roman. Huwag mong hahayaang maday ka ng galit. Tila ba naririnig ni Tatay Roman ang maamong boses ng kanyang pumanaw na asawang si Elena habang naglalakad siya pabalik sa kanilang lumang bahay kubo na 5 minutong lakad lang mula sa bangko. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw, ang bawat hakbang ng kanyang mga napapagod na paa ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa tuyong lupa. Nang marating niya ang pinto ng kanilang maliit na tahanan, marahang itinulak ni Tatay Roman ang lumang kahoy na pinto na naglabas ng mahabang lumalagutok na tunog dahil sa kalawangin nitong bisagra. Pumasok siya sa tahimik na silid kung saan amoy lumang papel at tuyong bulaklak. Sa ibabaw ng maliit na altar, sa tabi ng larawan ng kanyang asawa, nakapatong ang isang maitim at parihabang gamit, isang lumang cassette tape recorder na binili nila 30 taon na ang nakalilipas.
Maingat itong hinawakan ni Tatay Roman at hinimas ang malambot na dust cover nito kung saan nakasulat ang mga kupas na titik. Para sa aking mahal na guro. Nanginig ang daliri ng matanda habang pinipindot ang kulay abong pindutan ng play. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumambulat sa maliit na silid ang malambot at pamilyar na boses ni Elena mula sa tape recording na ginawa ilang buwan bago ito pumanaw. Roman, aking guro. Boses ng kanyang asawa sa tape, medyo paos, ngunit puno ng init. Kapag dumating ang araw na nahihirapan ka na sa pagpapalaki kay Gia, alalahanin mo ang sinumpaan mo bilang guro. Huwag kang gagamit ng dahas. Huwag kang yuyuko sa mga taong mayayabang. Turuan mo ang ating apo na maging matatag at huwag kailanman papayag na tapakan ng kahit sino ang kanyang danggal. Daling katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Pumikit si Tatay Roman, habang ang mga luha ay mabilis na umaagos mula sa kanyang mga mata, pumapatak sa salamin ng larawan ni Elena. Elena, napakasakit, bulong ng matanda sa harap ng altar. Napakasakit trato ng mga taong may pera sa tulad nating mahihirap. Subalit sa halip na mawala ng pag-asa, ang mga salita ng kanyang asawa ay tila nagbuhos ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Binuksan ni Tatay Roman ang kanyang bulsa at kinuha ang huling 3 baryang natitira sa kanyang wallet. Pumunta siya sa drawer at kinuha ang 2 bagong baterya na nakatago sa ilalim ng kanyang mga lumang notebook. Isinaksak niya ang bagong baterya sa likod ng cassette recorder at pinalitan ang lumang tape ng isang bagong blankong kapekulay na tape. Pinindot niya ang record at test switch. Umiikot ang 2 maliit na spool ng maayos at walang anumang balakid. Pangako, Elena, bulong ni Tatay Roman habang nakatitig sa larawan ng asawa. Hindi ako gagamit ng murang salita. Hindi ako makikipag-away. Gagamitin ko ang katotohanan upang iligtas ang pangarap ng ating apo at ibalik ang ating danggal. Isinara niya ang zipper ng kanyang lumang bag at maingat na inilagay ang cassette recorder sa loob. Subalit nang patayin niya ang tape at handa na siyang humakbang palabas ng pinto, isang malakas at marahas na pagbalibag sa gate sa labas ng bahay ang nagpatahimik sa buong paligid. Roman Alcantara! Lumabas ka dyan! Sigaw ng isang matigas at bastos na boses ng lalaki mula sa bakuran. Pinapadala kami ni Sir Vincent mula sa bangko. Lumabas ka kung ayaw mong gibain namin ang pinto mo. Napatigil si Tatay Roman. Ang kanyang kamay ay napahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang bag, habang narinig ang mabibigat na yabag ng mga lalaking papalapit sa pinto ng kanyang bahay. Dahan-dahan na binuksan ni Tatay Roman ang pinto ng kanyang bakuran. Sa kabila ng mga banta ng 2 lalaking ipinadala mula sa bangko, hindi siya natakot. Sa halip na makipag-away sa 2 tauhan na nakatayo sa kanyang daan, mabilis niyang ginamit ang maliit na daanan sa likod ng kanyang kubo at naglakad pabalik sa bayan sa tulo ng isang lumang tricycle. Pagdating sa harap ng malahing gusali ng BPI, inayos ni Tatay Roman ang kwelyo ng kanyang lumang barong Tagalog. Kahit nakupas ang kulay at may ilang tahi ang balikat nito, ang kanyang tayo ay hindi nakatulad ng sa isang taong duwag o natatakot. Ang kanyang dibdib ay nakalabas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang lakas. Bago pa man humakbang ang kanyang paa patungo sa salaming pinto ng bangko, itinago ni Tatay Roman ang kanyang kanang kamay sa loob ng malaking bulsa ng kanyang lumang jacket. Sa loob ng madilim na bulsang yon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang 2 pindutan ng cassette recorder. Unang pinindot ng kanyang thumb ang pulang record button kasabay ng play switch. Inisip ni Tatay Roman sa kanyang isip. 1, 2, 3. Ang 2 maliliit na plastik na gulong ng tape sa loob ng kanyang bulsa ay dahan-dahang nagsimulang umikot sa kadiliman, nagtatala ng bawat tunog at boses sa paligid. Nang makalapit siya sa pinto, agad na humarang ang matangkad na security guard, hawak ang kanyang batuta. Saan ka pupunta? Sinabi ng ayaw ka na nilang makita rito. Mabilis at pilit na sabi ng guard habang nakatayo sa kanyang daan. Ibinaba ni Tatay Roman ang kanyang boses at nagsalita sa pinakamahinahon at pinakapait na paraan.
Mabilis lang po, boss. Pakiusap ng matanda habang pilit na inilabas ang isang anyo ng taong tinalo ng kapalaran. Gusto ko lang po humingi ng tawad kay Sir Vincent sa ginawa ko kanina. Tanggap ko na po na hindi ko na makukuha ang pera. Gusto ko lang po magmakaawa na wag niyang ipatanggal sa trabaho si Sonia. Wala sa gilid ng VIP reception area, narinig ni Vincent ang boses ng matanda. Nang makita niyang nakatayo muli si Tatay Roman sa pinto na mukhang basag ang loob, isang matinding ngiti ng tagumpay at kayabangan ang lumitaw sa mukha ng Vice-Presidente. "Papasukin ninyo yan!" sigaw ni Vincent habang kumakaway sa gitna ng malaking hall. "Halika rito, matanda! Halika sa gitna para marinig ng lahat ang pagmamakaawa mo!" Naghari ang katahimikan sa loob ng hall. Ang mga teller at ilang natatanghing kliyente ay napatingin kay Tatay Roman habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng sand. Sa kabilang dulo ng counter, si Sonia ay lihim na lumapit sa control box ng security system. Habang nakatitig ang lahat kay Tatay Roman, mabilis na ibinaba ni Sonia ang isang maliit na switch na pumatay sa pangunahing kamera na nakatutok sa harap ng opisina ni Vincent. Huminto si Tatay Roman. 3 hakbang ang layo mula kay Vincent. "Sir Vincent," panimula ni Tatay Roman, habang ang kanyang boses ay malinaw at buo habang umiikot ang tape sa kanyang bulsa. "Gusto ko lang pong linawin, ang pera po ba na nakasulat sa aking passbook na may halagang 1.5 milyong piso ay ayaw ninyong ibigay dahil ba sa kulang ako sa dokumento o dahil lang sa mukha ako mahirap?" Humagikik si Vincent at itinaas ang kanyang baba nang may matinding pandidiri. "Gusto mo talagang makuha ang sagot?" tanong ni Vincent na may malakas at nakakakilabot na boses. "Gusto mo talagang makuha ang pera mo? Magluhod ka muna sa harap ko at halikan mo ang sapatos ko sa harap ng lahat ng taong narito." "Ginoo, pera ko ito na pinagpaguran ko sa loob ng 30 taon bilang isang guro." Nakatayo ng tuwid si Tatay Roman. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig at ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Vincent. 30 taon? Humagigik si Vincent habang pumapaikot sa tabi ng matanda na tila ba sinusuri ang isang bagay na walang halaga. "Ang 1.5 milyong piso mo ay bariya lang sa mga VIP clients ko. Isang araw lang na deposito yan ng mga tunay na negosyante rito. Ang tulad mong matanda na walang ibubuga, kundi ang maglabas ng lumang resibo ay walang silbi sa lipunan at pabigat lang sa sistema ng bangko." Inilapit ni Vincent ang kanyang muka sa tainga ni Tatay Roman at bumulong ng may matinding kasamaan. "Gusto mong malaman ang katotohanan?" Pabulong, ngunit matalim na sabi ni Vincent. "Initago ko ang mga papel mo sa ilalim ng drawer ko at hindi ko yan ipapasa sa verification department ngayong araw. Bakit? Dahil kailangan kong unahin ang mga kliyenteng nagbibigay sa akin ng 5% commission sa bawat malaking loan at deposit. Ikaw? Anong maibibigay mo sa akin? Lumang candy? Isang basong tubig?" Tumingin si Tatay Roman sa malaking salamin sa pader ng bangko. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang kanyang sarili, isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang barong Tagalog, ngunit nakatayo ng matuwid, buo ang danggal, at hindi man lang yumuyuko sa harap ng isang taong mayaman ngunit bulok ang kaluluwa. Sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na spool ng cassette tape ay patuloy sa tahimik nitong pag-ikot. Ang bawat salita ng pag-amin ni Vincent, ang bawat mura at pang-iinsulto nito, at ang tunog ng pagtapik ng daliri nito sa mesa ay malinaw na itatala sa kapekulay na ribon. Nagpigil ng galit si Tatay Roman. Ang kanyang mga daliri sa kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang palad, hanggang sa bumabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat, ngunit napanatili niya ang kanyang mahinahong boses. "So, ibig sabihin po pala," mahinang tanong ni Tatay Roman, "pinaiikot ninyo ang mga simple mamamayan at ginagipit ninyo ang pera namin para lang sa sarili ninyong komisyon at promotion?" "Mismo!" tahasang sagot ni Vincent habang tumatawa. "At walang makakapaniwala sa'yo kapag nagsalita ka sa labas. Sino ang paniniwalaan ng management? Isang matandang mukhang basahan o ang top-performing assistant manager ng BPI?"
Biglang bumukas ang pinto ng VIP lounge at pumasok ang isang kilalang truck pustang negosyante na may hawak na mamahaling bag. Sa isang kisap mata na parang nagpalit ng maskara, mabilis na pinalitan ni Vincent ang kanyang muka. Ang kanyang galit at pang-iinsulto ay biglang napalitan ng napakatamis at napakagalang na ngiti. Don Roberto! Welcome po sa BPI VIP Lounge! Masayang bati ni Vincent habang mabilis na lumalapit sa negosyante. Pasensya na po kayo, inaayos ko lang po ang ilang problema sa mga hindi inaasahang bisita. Lumingon si Vincent kay Tatay Roman at itinuro ang pintuan palabas. Sige na matanda, lumabas ka na. Baka magalit pa ang mga tunay na tao rito. Panggigipit ni Vincent habang humahagiki kasama ang bagong dating na kliyente. Tumalikod si Tatay Roman at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng bangko. Ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit mula sa mga salitang tumapak sa kanyang danggal. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, may isang lihim na tagumpay na naghihintay. Subalit habang malapit na siya sa pintuan, umabot sa dulo ang tape sa loob ng recorder. Narinig ang mahinang tulog ng pagtalbog ng mekanismo ng switch sa loob ng kanyang bulsa kapag natatapos ang ribbon. Napatigil si Vincent sa kanyang pagtawa at lumingon kay Tatay Roman nang may pagtataka. Lolo! Isang umiiyak na boses ang sumalubong kay Tatay Roman paglabas niya sa pintuan ng bangko. Tumatakbo si Gia patungo sa kanya. Ang kanyang panyo ay basang-basa ng luha at hawak niya ang maliit na sobre na naglalaman ng kanyang natitirang kaunting baon. Gia, bakit ka narito, apo? Tanong ni Tatay Roman, habang mabilis na inilalagay ang kanyang kamay sa bulsa upang tiyaking ligtas ang cassette recorder. Dapat nakapila ka sa universidad, Lolo. Humahagulgol na sabi ni Gia habang nakatingin sa namumulang mukha ng kanyang lolo at sa mga patak ng kape sa lumang sapatos nito. Narinig ko po sa mga tao sa palengke, sinabi po nila na pinalabas ka raw at ipinahiya ng assistant manager rito. Totoo po ba, Lolo? Sinabi ba nilang mukha kang basahan? Ang galit at sakit sa mga mata ng 19 na taong gulang na dalaga ay tila ba gustong sumiklab. Humarap si Gia sa pinto ng bangko at handa nang sumugod sa loob. Papasukin ninyo ako! Sigaw ni Gia habang ang kanyang boses ay pangininig sa galit. Wala kayong karapatang tratuhin ng ganito ang lolo ko. Magaling siyang guro, matalino siyang tao. Mabilis na hinawakan ni Tatay Roman ang dalawang balikat ng kanyang apo. Marahang pinalapit ng matanda ang dalaga sa kanyang dibdib. Gia, makinig ka kay lolo. Mahinahong sabi ni Tatay Roman habang itinataas ang mukha ng apo. Ang galit at pagsugod ng walang pag-iisip ay hindi kailanman lumulutas sa kawalan ng katarungan. Huwag mong ibababa ang sarili mo sa antas ng mga taong walang galang. Ang katotohanan ang lalaban para sa atin. Kinuha ni Gia ang sarili niyang panyo at maingat na pinunasan ang malamig na pawis sa noo at pisngi ng kanyang lolo. Pero lolo, paano ang tuition ko? Tanong ng dalaga habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Wala na po tayong oras. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, mabilis na lumabas si Sonia mula sa gilid ng gusali. Hawak ng dalaga ang isang makintab at kulay gintong folder, ang opisyal na programa ng VIP Grand Launch ng BPI. Teacher Roman, Gia, narito na po ang pagkakataon natin. Mabilis at pabulong na sabi ni Sonia habang iniaabot ang folder. Magsisimula na po ang VIP Grand Launch sa loob ng 30 minuto. Darating na si Regional Director Alcantara. At tingnan ninyo sa labas, may mga TV crew at mamamahayag na dumating dahil sa malaking event na ito. Napatingin si Tatay Roman sa kalsada. 2 van ng pambansang telebisyon ang nakaparada at ang mga reporter ay naghahanda na ng kanilang mga kamera. Kinuha ni Sonia ang isang maliit na earpiece mula sa kanyang bulsa at ikinabit ito sa cassette recorder ni Tatay Roman. Isinaksak niya ang dulo nito sa tainga ni Gia at ni Tatay Roman. Ipinatulog nila ang huling bahagi ng recording. Sa loob ng earpiece, ang boses ni Vincent ay malinaw, matalim, at nakakakilabot habang ipinagmamayabang nito ang pagtatago ng pondo ng matanda para sa sarili nitong komisyon. Pumikit si Gia. Ang galit sa kanyang mukha ay pinalitan ng isang matinding pagkamangha sa katalinuhan ng kanyang lolo. Lolo? Bulong ni Gia habang nakatitig sa matandang guro.
Ito po pala ang plano ninyo. Subalit habang naghahanda sila, tumunog ang malaking kampana sa tore ng lumang simbahan sa tapat ng kalsada, nagpapadala ng 4 na mabibigat na hudyat sa hangin. Tumingin si Tatay Roman sa orasan sa tore ng simbahan. 4:15 ng hapon. Meron na lamang silang 45 minuto bago magsarado ang admission sa universidad. Mabangong amoy ng mga imported na bulaklak at mamahaling pabango ang bumalot sa buong VIP lounge ng BPI. Sa gitna ng malaking bulwagan, nakalapag sa mga mesa ang mga kumikislap na baso ng alak, habang ang mga kilalang negosyante at matataas na opisyal ng lungsod ay nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa kanilang milyones na negosyo. Nakatayo sa gitna ng entablado si Vincent. Hawak niya ang isang baso ng champagne at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kayabangan. Maraming salamat sa pagdalo ngayong hapon. Masayang pahayag ni Vincent sa harap ng VIP clients habang itinataas ang kanyang baso. Sa tulong ninyong lahat, ang ating sangay ay nakamit ang pinakamataas na deposit quota ngayong quarter. Ipinapangako ko sa inyo, ang BPI ay magiging tahanan ng mga taong may tunay na tagumpay at danggal sa lipunan. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid, habang si Vincent ay kumakaway na parang isang haring nagwagi sa digmaan. Subalit sa gitna ng kanyang pagmamayabang, bumukas ang malaking pintuan sa likod ng bulwagan. Pumasok si Regional Director Alcantara, isang matangkad na lalaki na may ubaning buhok, nakasuot ng napakalinis na pormal na barong Tagalog. Ang kanyang muka ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa buong silid. Siya ang pambansang pinuno ng bangko na kilala sa walang kompromisong integridad at pagiging mahigpit sa disiplina. Director Alcantara! Welcome po! Mabilis na bati ni Vincent habang patakbong lumapit upang makipagkamay. Nakahanda na po ang ating programa! Nakatango lang ang direktor, ngunit hindi man lang ngumiti. Magpatuloy ka, Vincent. Gusto kong makita kung paano mo pinapatakbo ang sangay na ito. Samantala, sa gilid ng entablado, sa likod ng malaking kulay pula at mamahaling kortina, dahan-dahang pumasok si Tatay Roman sa tulo ni Sonia. Dahil kabisado ni Sonia ang pasikot-sikot sa sound booth, naisulong niya ang matandang guro sa tabi ng main audio console nang hindi napapansin ng mga bisita. Nanginig ang mga daliri ni Tatay Roman sa loob ng kanyang bulsa. Inilabas niya ang kanyang lumang wooden rosary at pikit matang na nalangin ng tahimik. Panginoon, ibigay ninyo po sa akin ang katarungan para sa aking apo. Sa tabi ng soundboard, mabilis na kinuha ni Sonia ang isang maliit na black auxiliary cable. Isinaksak niya ang isang dulo nito sa headphone jack ng cassette recorder ni Tatay Roman, at ang kabilang dulo ay maingat niyang ikinabit sa likod ng main amplifier mixer. Hindi napansin ng sound engineer ang ginawa ni Sonia dahil busy ito sa pag-aayos ng mga ilaw sa entablado. Lumapit si Vincent sa gitna ng entablado at kinuha ang pangunahing mikropono mula sa stand. Nang hawakan niya ang bakal na mikropono, bumalik ang isang matalim na ugong ng feedback sound na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpapatigil sa usapan ng lahat ng VIP guests. Inayos ni Vincent ang kanyang salamin at numiti ng malapad. Subalit bago pa man niya maisubo ang mikropono upang magsalita, napatingin si Vincent sa gilid ng mamahaling kortina. Sa tulong ng maliit na ilaw sa likod ng entablado, malinaw na lumitaw ang anino ng isang matandang lalaki na nakatayo ng tuwid, hawak ang isang maliit na parehabang gamit sa kanyang kamay. Namutla ang mukha ni Vincent at nanigas ang kanyang dalawang paa. Dahan-dahan na itinawi ni Tatay Roman ang malaking pulang kortina. Sa ilalim ng napakalakas na ilaw ng entablado, humakbang ang matandang guro patungo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot pa rin siya ng kanyang kupas na barong Tagalog at ang kanyang lumang sapatos na may patak ng kape. Ngunit ang kanyang tayo ay mas matuwid at mas marangal pa kaysa sa sinumang taong nakasuot ng mamahaling Amerikana sa silid na iyon. Nagtataka at nagulat ang buong VIP lounge. Huminto ang pag-uusap ng mga negosyante at napatingin ang lahat sa matandang lalaki na pumasok ng walang paalam. Nang makita siya ni Vincent, ang galit at panginginig sa mukha ng assistant manager ay sumabog. "Guards! Nasaan ang security?"
Sigaw ni Vincent habang itinuturo ang daliri kay Tatay Roman. Ang kanyang boses ay piyok at puno ng matinding takot at galit. Ilabas ninyo ang matandang ulianin na yan ngayon din. Nanggugulo siya sa pambansang kaganapan ng BPI. Mabilis na tumakbo ang 2 security guard mula sa pinto upang hawakan si Tatay Roman. Sandali! Isang malalim at napakalakas na boses ang pumatay sa ingay ng silid. Si Regional Director Alcantara. Itinaas ng director ang kanyang kanang kamay at sa isang hudyat lang napatigil ang 2 guard sa kanilang kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit ang director sa gitna ng entablado, nakatitig sa matandang guro. Hayaan ninyo siya magsalita. Malamig at seryosong utos ng director. Sino ka, matanda? At ano ang ginagawa mo sa formal na pagtitipon na ito? Tumingin si Tatay Roman sa mata ng regional director. Walang anumang takot sa kanyang muka. Hindi ako napararito upang manghingi ng awa o manlimos ng tulong. Simula ni Tatay Roman at ang kanyang boses ay malinaw, buo at umaabot sa bawat sulok ng malaking silid. Naparito ako upang kukunin ang danggal ng isang gurong naglingkod sa bayan sa loob ng 30 taon. Isang danggal na itinapon sa sahig ng inyong bangko ngayong hapon. Naghari ang matinding katahimikan sa buong VIP lounge. Lahat ng mata ng mga bisita, ng mga mamamahayag sa labas at ng mismong direktor ay nakatuon kay Tatay Roman. Sa loob ng sound booth, pinindot ni Sonia ang master switch ng main amplifier, kasabay ng pagpindot niya sa play button ng cassette deck. Sa isang kisap mata, ang malalaking speaker ng bulwagan ay nagsimulang maglabas ng tunog. Sumambulat sa buong silid ang malinaw, matalim, at walang alinlangang boses ni Vincent mula sa recording. Impok? Milyones? Boses ni Vincent sa speaker na tila ba nakatayo sa tabi ng bawat bisita? Tatay, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang damit mo, amoy isda at alikabok. Ang sapatos mo, pudpud na ang lapad. Ang tulad mong matanda na walang ibubuga, kundi ang maglabas ng lumang resibo ay walang silbi sa lipunan. Namutla si Vincent. Naningkit ang kanyang mga mata at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang leeg. Patayin ninyo yan! Patayin ninyo ang sound! Sigaw ni Vincent sa takot. Ngunit walang sinumang gumagalaw sa sound booth. Patuloy na umalingaw-ngaw ang boses ni Vincent mula sa malalaking speaker. Mas malakas pa kaysa kanina. Walang kwenta ang mga mahihirap na yan. Lokal lang ang pera nila. Itinago ko ang mga papel mo dahil kailangan kong unahin ang mga VIP clients na nagbibigay sa akin ng 5% komisyon. Sa matinding pagkagulat sa kanyang narinig, nabitawan ni Regional Director Alcantara ang hawak niyang wine glass. Bagsak ang baso sa semento at nabasag ito sa paanan ng direktor, habang ang buong bulwagan ay nabalot ng isang napakatinding katahimikan ng pagkabigla. Ang bawat brutal at walang awang salita na binitiwan ni Vincent noong pinalabas at ipinahiya niya si Tatay Roman ay patuloy na umalingaw-ngaw sa malaking VIP lounge. Higit 200 bisita, mga kilalang negosyante, matataas na opisyal at mga mamamahayag ang nakatayo sa kanilang kinalalagyan, nakatitig sa entablado ng may matinding pangingilabot. I-off ninyo yan! Peke yan! Sinisiraan lang ako ng matandang yan! Sigaw ni Vincent habang pawis na pawis ang kanyang mukha. Mabilis na tumakbo si Vincent patungo sa sound booth upang ubarin ang cable at patayin ang amplifier. Subalit, bago pa man makalapit ang kanyang paa sa pintuan ng control room, 2 matangkad na security guard ang mabilis na humarang sa kanyang daan at pinalibutan siya. Huwag kayong gumalaw, Sir Vincent, malamig na sabi ng security guard. Utos po ito ni Regional Director Alcantara. Lumingon si Vincent sa director. Ang mukha ni Director Alcantara ay parang gawa sa madilim na bato. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding galit habang patuloy na nakikinig sa recording. Sa malalaking speaker, naririnig ang boses ni Vincent na malinaw na nagsasabi, "Magluhod ka muna sa harap ko at halikan mo ang sapatos ko sa harap ng lahat ng taong narito. Unahin ko muna ang mga VIP na nagbibigay sa akin ng 5% komisyon." Sa gilid ng entablado, pumasok si Gia. Tumakbo ang dalaga patungo sa tabi ng kanyang lolo at mahigpit na hinawakan ang magaspang na kamay ni Tatay Roman.
Naramdaman ng matanda eg-init at pang-ing-inig na mga daliri ng kanyang apo, habang ang mga luha ni Gia ay mabilis na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagmamagaling at paghanga sa kanyang lolo. Sa kabilang dulo ng bulwagan, ang isang kilalang TV reporter na may hawak na live camera ay nakatayo sa harap ng kanyang kagamitan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa screen kung saan libu-libong mamamayan na ang nakakapanood ng live broadcast ng kaganapan sa buong bansa. Pagkaraan ng ilang segundo ng huling pang-iinsulto, huminto ang recording. Narinig ang mahinahong boses ni Tatay Roman mula sa speaker. Salamat po, Sir Vincent. Ngunit, ang danggal ng isang guro ay hindi kailanman mabibili ng inyong pera. Pagkatapos noon, ang buong VIP lounge ay nabalot ng isang napakahabang katahimikan. Walang sinumang nagsasalita, walang sinumang gumagalaw. Isang matandang negosyante, isugdating kliyente na nakaupo sa unang hanay, ang dahan-dahang tumayo. Inangat niya ang kanyang dalawang kamay at pinatunog ang unang palakpak ng pagpupugay. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong bulwagan ay sumabog sa isang napakalakas na palakpakan at sigawan ng suporta para kay Tatay Roman. Ang mga VIP clients na kanina ay nakatingin sa kanyang lumang damit ay pumalakpak ng buong galang, habang ang ilang kababaihan sa crowd ay nagpupunas ng luha sa kanilang mga mata. Humarap si Regional Director Alcantara kay Vincent. Ang vice-presidente ay namumutla, nanghihina ang mga tuhod at tila ba nawala ng boses. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking salaming pintuan ng bangko. Pumasok ang 4 na opisyal ng pambansang pulisya na may dalang mga opisyal na dokumento ng pag-aresto. Dahan-dahan na lumapit si Regional Director Alcantara kay Vincent. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pagkadismaya. Inabot ng direktor ang mamahaling nameplate na nakakabit sa dibdib ng Amerikana ni Vincent at pilit itong tinanggal bago inihagi sa sahig. Sir Director Alcantara, magpapaliwanag po ako. Nanginginig at umiiyak na pakiusap ni Vincent habang napapaluhod sa harap ng kanyang boss. Sinisiraan lang po ako ng matandang yan. Ginawa ko na po yan para sa deposito ng bangko. Tumahimik ka! Galit na sigaw ng direktor, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinahiya mo ang buong institusyon ng BPI. Dinumihan mo ang pangalan ng aming bangko sa harap ng buong bansa. Tanggal ka na sa trabaho ngayong segundo at sisiguraduhin kong magdudusa ka sa kulungan dahil sa panggigipit, ilegal na komisyon at pagdanakaw ng karapatan ng aming mga depositor. Lumapit ang 2 opisyal ng pulisya. Hinawakan nila ang 2 kamay ni Vincent sa kanyang likod at ikinabit ang bakal na pusa sa kanyang mga pulso. Sa harap ng 10 kamera ng media na kumikislap at nagfi-film, ang dating palalong assistant manager ay kinaladkad palabas habang umiiyak at nakatungo ang muka sa matinding pagkapahiya. Habang kinaladkad si Vincent palabas ng pinto, napatingin siya kay Tatay Roman. Tatay Roman, patawarin niyo po ako, pakiusap po, sabihin niyo sa kanila na iurong ang kaso. Pagmamakaawa ni Vincent habang umiiyak. Subalit si Tatay Roman ay hindi sumigaw. Tinitigan lamang ng matandang guro ang lalaki nang may mahinahon at malalim na awa sa kanyang mga mata, nang hindi nagbibitaw ng kahit isang murang salita. Humarap si Director Alcantara kay Tatay Roman. Sa harap ng lahat ng VIP clients at mga opisyal ng lungsod, dahan-dahan na yumuko ang matangkad na regional director. Kinuha niya ang magaspang na kamay ni Tatay Roman at inilagay ito sa kanyang noo. Isagtaos pusong pagmamana ng paggalang sa matandang guro. Patawarin ninyo kami, Teacher Roman, mahinahong sabi ng director habang nakatitig sa mata ng matanda. Ang tulad ninyo na nagbigay ng buhay sa pagtuturo sa bayan ay hindi kailanman dapat tratuhin ng ganito. Inilabas ng director at maingat na inabot ang sarili niyang panyo kay Tatay Roman upang punasan ang luha sa mga mata ng matandang guro. Sonia! Tawag ng director sa baguhang teller na nakatayo sa sound booth. Mula ngayong araw, ikaw na ang Acting Customer Relations Officer ng sanggay nito.
At iproseso mo ngayon din ang 1.2 milyong piso mula sa account ni Teacher Roman. Maglabas ka ng manager's check para sa universidad at maghanda ka ng cash para sa kanilang baon. Opo, Director. Mabilis at masayang sagot ni Sonia habang mabilis na tumatakbo sa main counter upang iproseso ang mga papel. Sa loob lamang ng 5 minuto, inabot ng Director ang opisyal na manager's check na may halagang 1.5 million pesos kay Tatay Roman at Gia. Subalit habang hawak ni Gia ang tseke, tumingin si Tatay Roman sa malaking orasan sa dingding ng bangko. 4:45 na ng hapon. Meron na lamang silang 15 minuto bago magsarado ang admissions sa Universidad ng Santo Tomas. Puno ang kalsada ng trapiko, Lolo, natatarantang sabi ni Gia habang nakatingin sa labas. Gagamitin ninyo ang kotse ko at ang escort ng pulis. Mabilis na utos ni Director Alcantara habang itinuturo ang kanyang itim na sasakyan sa labas. Narinig ang patunog ng mabilis na hudyat ng wangwang ng escort ng pulis sa labas ng bangko habang naghahanda silang umalis. Mabilis na pinatakbo ng driver ang itim na kotse ng Director sa gitna ng malaking kalsada. Sa harap nila, ang 2 motorsiklo ng pulis ay nagpapatunog ng kanilang malakas na hudyat upang maghawi ng daan sa gitna ng mabigat na trapiko sa Espanya Boulevard. Sa loob ng kotse, nakaupo si Tatay Roman at si Gia. Ang mga kamay ng dalaga ay pang-inginig habang nakahawak ng matindi sa kulay bughaw na manager's check na may nakasulat na 1.2 milyong piso. Lolo, Humahagulgol na sabi ni Gia habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Salamat po. Salamat po sa hindi pagsuko para sa akin. Patawarin niyo po ako kung naging dahilan pa ako para ipahiya kayo ng taong yun. Marahang hinimas ni Tatay Roman ang buhok ng kanyang apo. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na init at pagmamahal. Huwag kang humingi ng tawad, apo. Sagot ni Tatay Roman habang nakatitig sa daan. Ang bawat patak ng pawis at luha na inilabas ko ngayong araw ay walang halaga kumpara sa pangarap mong maging doktor. Hanggat humihinga si Lolo, walang sinumang pwedeng humarang sa pangarap mo. Tumingin si Tatay Roman sa kanyang lumang relo. 4:50, 4 na ng hapon. May iro na lamang silang 6 na minuto bago magsarado ang pinto ng admissions office. Nang marating ng sasakyan ang malaking arko ng Universidad ng Santo Tomas, mabilis na huminto ang kotse sa tapat ng makasaysayang gusali ng Arch of the Centuries. Apo, tumakbo ka na! Utos ni Tatay Roman. Mabilis na binuksan ni Gia ang pinto ng kotse at tumakbo sa malaking hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Sa likod niya, sa kabila ng sakit sa kanyang mga tuhod at likod, pilit na humahabol si Tatay Roman. Tinitiis ang matinding pagod para lamang makasama ang kanyang apo. Nang marating nila ang bintana ng registrar's office, ang kawani ng universidad ay humahawak na sa bakal na pinto upang itiklop at itala ang closed para sa araw na yon. Sandali po! Sigaw ni Tatay Roman habang nakahawak sa kanyang dibdib at humihinga ng malalim. Pakiusap po! Narito na po ang aming guarantee fee! Inilagay ni Gia ang opisyal na manager's check sa ibabaw ng glass counter ng eksaktong 4:59 ng hapon. Napatingin ang kawani ng universidad sa tseke na may tatak ng BPI at sa pirma ni Regional Director Alcantara. Pagkatapos ay tiningnan niya ang matandang guro na nakatayo sa harap ng bintana. Pawisan ngunit buo ang danggal. Kayo po ba si Teacher Roman? Tanong ng kawani habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Opo, ako po, mahinahong sagot ng matanda. Inabot ng kawani ang tseke. Mabilis na tinatakan ang mga papeles ni Gia ng isang malaking pulang tatak na may nakasulat na Officially Enrolled, College of Medicine. Inabot ng kawani ang opisyal na resibo at ang dokumento kay Gia. Sa gitna ng admissions hall, napaiyak si Gia sa matinding kagalakan. Mabilis niyang niyakap ang kanyang lolo ng napakahigpit habang hawak ang papel na nagpapatunay na isa na siyang ganap na estudyante ng medisina. Lolo! Naka-enroll na po ako! Magiging doktor na po ako! Sigaw ng dalaga habang humahagulgol sa dibdib ng matanda.
Dahan-dahang pinunasan ni Tatay Roman ang luha sa kanyang mga mata habang niyayakap ang kanyang natatanging yaman sa mundo. Bago sila umalis sa counter, inabot ng kawani ang isang formal na puting sobre kay Tatay Roman. Teacher Roman, ipinapaabot po ito ng dekano ng Kolehiyo ng Medisina para sa inyo, sabi ng kawani. Nang lumabas si Tatay Roman at Gia mula sa malaking pinto ng unibersidad, napatigil sila sa harap ng kalsada. Sa malaking digital billboard sa tapat ng kalsada, nakatutok ang live news broadcast ng pambansang telebisyon. Ang mukha ni Tatay Roman at ang buong kwento ng kanyang pakikipaglaban sa bangko ay nagfi-field na bilang numero 1 balita sa buong bansa. Sa paligid nila, ang mga estudyante at taong naglalakad sa kalsada ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga cellphone. Narinig ang sunod-sunod na tunog ng mga alert notification sa mga telepono ng mga taong nakapaligid sa kanila, habang ang lahat ay nagsimulang lumingon kay Tatay Roman ng may matinding paghangas. Pagkaraan ng 2 buwan, ang buong bansa ay nakasaksi sa malaking pagbabagong idinulot ng katapangan ng isang matandang guro. Sa pamamagitan ng isang pambansang press conference, formal na inihayag ng BPI Management ang pagpapatupad ng Teacher Roman Protocol, isang bagong patakaran sa lahat ng sangay ng bangko sa buong bansa na nagbibigay ng espesyal na tulong, nakalaang lane at buong paggalang sa mga senior citizen, guro at mahihirap na depositor. Samantala, mabilis na natapos ang paglilitis sa korte. Nahatulan si Vincent ng 3 taong pagkabilanggo dahil sa panlilinlang, grave misconduct at paglabag sa anti-graft law, bukod pa sa habang buhay na pagka-disqualify sa pagtatrabaho sa anumang institusyong pampinansyal. Sa BPI San Fernando branch, formal nang umupo si Sonia bilang bagong Customer Relations Manager. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang sangay ay naging simbolo ng mabuting serbisyo, katapatan at pantay na pagtingin sa bawat taong pumapasok sa pinto ng bangko. Sa Universidad ng Santo Tomas, pumasok si Gia sa kanyang unang klase sa Kolehiyo ng Medisina. Nakasuot ng malinis na puting uniforme at hawak ang kanyang mga bagong libro, ang dalaga ay naglalakad sa hallway ng may matinding danggal. Alam ng lahat ng kanyang mga kaklase ang kwento ng kanyang lolo, at ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng mataas na paggalang sa kanya. Isang hapon sa Barangay Hall ng San Fernando, naganap ang isang hindi malilimutang pagtitipon. Higit 50 dating estudyante ni Tatay Roman mula ng dekada 80 at 90 ang nagtipon-tipon mula sa iba't ibang dako ng bansa. Ang ilan sa kanila ay naging mga inhinyero, abogado at negosyante na. Teacher Roman, salamat po sa pagtuturo sa amin na ang tunay na yaman ay ang danggal, sabi ng isa sa kanyang mga lumang estudyante habang umiiyak. Iniyalay ng kanyang mga lumang estudyante kay Tatay Roman ang mga pumpon ng bulaklak at ilang piraso ng kulay puting chalk, ang simbolo ng kanyang 30 taong sakripisyo bilang guro sa pampublikong paaralan. Kinagabihan, nakaupo si Tatay Roman sa beranda ng kanyang lumang bahay kubo. Ang paligid ay tahimik, habang ang mahinang hihip ng hangin sa gabi ay nagpapasayaw sa mga dahon ng puno ng mangga sa bakuran. Inilabas ni Tatay Roman mula sa kanyang bulsa ang formal na puting sobre na ibinigay sa kanya ng dekano ng Kolehiyo ng Medisina, kasama ang lumang sulat na natagpuan niya sa loob ng lalagyan ng cassette recorder ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Sa loob ng sulat ng dekano, nakasulat na dahil sa magandang ehemplo ng katapatan at sakripisyo ni Tatay Roman, nagpasya ang universidad na bigyan si Gia ng full educational grant. Nangangahulugang ang buong 1.2 milyong piso na kanyang idineposito ay ibabalik sa kanya upang magamit sa iba pang pangangailangan ng kanyang apo. At sa ibaba ng sulat na yon, nabasa ni Tatay Roman ang huling lihim na bilin ng kanyang pumanaw na asawang si Elena sa kanyang lumang papel. Roman, kapag nabasa mo ito, ibig sabihin ay naipagtanggol mo na ang ating apo. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi sa iyo noon, ngunit alam ko magiging dakilang guro ka hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ni Tatay Roman. Ngumiti ang matandang guro habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa pambansang bilangguan sa Bataan,
Nakaupo si Vincent sa likod ng bakal na rehas. Ang dating palalo at mamahaling Amerikana ay napalitan ng orange na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kayabangan ay wala nang natitirang sigla. Nakatitig sa semento habang nakaluklok sa isang lumang bangko. Bumukas ang pinto ng visiting area. Pumasok si Tatay Roman, nakasuot ng malinis at simpleng damit. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na basket na naglalaman ng 2 piraso ng mainit na pandesal at isang maliit na kulay sulatang notebook na ginagamit niya sa pagtuturo nung araw. Nang makita siya ni Vincent, nanliit ang dating vice-presidente at dahan-dahang itinaas ang kanyang muka ng may matinding pagkapahiya. Tatay Roman? Mahinang bulong ni Vincent habang ang kanyang boses ay pang-ininig sa takot at hiya. Bakit po kayo narito? Narito po ba kayo upang pagtawanan ang kinalagyan ko? Umupo si Tatay Roman sa tapat ng mesa. Dahan-dahan niyang inilagay ang basket ng pagkain at ang maliit na notebook sa harap ng lalaki. Naparito ako, mahinahong sabi ni Tatay Roman, upang sabihin sa iyo na pinapatawad na kita. Tumingin si Vincent sa matanda at ang mga luha ay mabilis na lumabas sa kanyang mga mata. Pinapatawad niyo po ako? Tanong ni Vincent habang humahagulgol. Pagkatapos ng lahat ng panlalait at panggigipit na ginawa ko sa inyo at sa apo ninyo, ang galit at put sa puso ay parang isang mabigat na kadena. Sagot ni Tatay Roman habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Kapag hindi kita pinatawad, ako ang mananatiling bilanggo ng nakaraan. Ibinibigay ko sa iyo ang notebook na yan. Diyan nakasulat ang mga simpleng aral tungkol sa pagpapakumbaba at paggalang sa kapwa. Sana kapag lumabas ka rito, maging mas mabuting tao ka na. Niyakap ni Vincent ang notebook sa kanyang dibdib at umiyak ng napakalakas sa harap ng matandang guro. Isang pag-iyak ng isang taong tuluyan nang nagbago ang puso. Kinagabihan, sa maliit na bahay kubo sa San Fernando, nakaupo si Tatay Roman sa kanyang paboritong wooden rocking chair sa beranda. Sa loob ng bahay, sa ilalim ng maliit na ilaw ng lampara sa mesa, nakaupo si Gia. Nakasuot ang galaga ng kanyang puting stethoscope sa leeg habang maingat na nagbabasa ng kanyang mga kapal na libro sa medisina. Paminsan-minsan, lumingon si Gia sa kanyang lolo at nagumiti ng napakatamis. Lolo, uminom ka na po ng gatas mo bago matulog. Masayang paalala ni Gia mula sa loob. Opo, apo. Nagumiti si Tatay Roman habang itinutumba ang kanyang upuan sa mahinahong ritmo ng gabi. Tumingin ang matandang guro sa malamig at maliwanag na buwan sa kalangitan. Naramdaman niya ang matinding kapayapaan sa kanyang dibdib. Natupad na niya ang kanyang pangako sa kanyang pumanaw na asawa. Naipagtanggol niya ang danggal ng pamilya, naipaglaban ang pangarap ng apo, at naipakita sa buong bansa na ang tunay na yaman ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa kapal ng wallet o sa ganda ng damit, kundi sa bakas ng kabutihan, pagmamahal, at sakripisyong iniiwan natin sa puso ng ating mga mahal sa buhay. Pumikit si Tatay Roman na may malalim na ngiti sa kanyang mga labi, habang ang mahinang hihip ng hangin ay patuloy na nagdadala ng kapayapaan sa buong tahanan.